salita ng Diyos, ano. So ang mga makinig ay makinig, ano. Damdamin ninyo ang salita ng Diyos na ito sa umagang ito, ano. So mapalad tayo sapagkat meron tayong buhay, kalakasan at bagong hininga, no. So mapapalad dahil ang iba hindi na pinagpala, sila ay binawian na ng buhay, ano. So hindi na nila nakapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. So tayo napakapalad natin sapagkat nakakarinig pa tayo ng salita ng Ebanghelyo, no, salita ng Diyos sa umagang ito, no. Sabi doon sa San 4:14, ano ang iyong buhay bukas makalawang hindi mo nalalaman, no. Na tayo nga isang singaw lamang nalilitaw sa sandaling panahon ng ating mga buhay dito sa mundong ibabaw, at pagdaka tayo ay mapupugnaw o mawawala, mamamatay, ano. So ganun tayo na rin tulad ng salita ng Diyos, no. Sa isang usok lamang ng isang sinaing tayo ay lilitaw at pagdaka ay mawawala. So naniniwala ba kayo na tayo ay mamamatay, na wala makalulusot sa atin sa kamatayan? Diba? Tama, lahat tayo ay mamamatay, ano. So ito may tinakda sa atin ng Panginoon Diyos na bawiin ang kanyang sa atin ang kanyang ang ating mga buhay, ano, na bawiin niya, ano. Lahat yun itinakda sa atin panahon, ano. Ngunit pagkatapos nito, sabi doon sa Hebrews 9:27, no, sa mga taga-Hebreo, pagkatapos nito ay ang judgment day, ano. So pagmulat ng ating mga mata, basta tayo ay mamatay na ilibing, ating physical na kaluluwa ay na physical na katawan lamang loob, mabubulok, ilibing. Ngunit ang ating kaluluwa ay harap sa judgment day, ano, o paghukom na tinatawag. So automatic pala, no, tayo ay hukuman agad, ano, ayon sa ating mga gawa, ano, kung tayo ay nandito pa sa mundong ibabaw, ano. So dalawa lamang ang ating pupuntahan, sabi ng salita ng Diyos. Sinasabi yan sa Revelation 20:15, ano, langit at impyerno, ano, kung ang iyong pangalan ay hindi na itala sa aklat ng buhay. So pagmulat ng iyong mga mata, automatic ikaw ay nasa impyerno na, ano. Ngunit kapag tinanggap mo ang ating Panginoon Diyos na sinampalatayaan mo siya sa espiritu at katotohanan, eh automatic yun, meron kang putong ng crowd, ano, na pinagkakalob ng Diyos sa mga tumatanggap sa kanya, sumasampalataya, ano. Puputungan ka ng koronang ginto, ano, sa langit, ano. So napakapalad mo, ano, napakasaya dahil meron kang crown na tatanggapin sa ating Panginoon Diyos kung siya ay iyong sasampalatayanan, ano, at susunod ka sa kanyang kalooban, ano. So sabi nga doon sa dyan sa may Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa sa atin sa harap ng Panginoon Diyos. At sabi sa Romans 3:23, dahil sa ating mga kasalanan tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sabi doon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng ating Panginoon Diyos ay buhay na walang hanggan sa piling niya, ano. So paano ba natin makakamta ng buhay na walang hanggan? Sabi doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by Him, ano. At sabi naman sa John 3:16, for God so loved the world, He gave us His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish in hell, but have everlasting life, no? Sabi doon sa Ephesians, sa Acts 16:30-31, sir, was not hide, sir, sa palatayanan mo ng buong puso mo at ng buong buhay mo ating Panginoon Diyos, ikaw ay maliligtas at ang iyong sangbahayan. So mapapalad ang mga tumatanggap ng salita ng Diyos. God bless sa bawat isa.